Magandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Lilet Matias, Attorney at Law. Dahil nga po dito sa nangyari kay Trixie ay tuluyan na nga pong sinira niya ang kanyang pagkatao. Pumunta siya sa club na kung saan ay naban siya, ngunit nakagawa pa rin siya ng paraan para makapasok doon. Nagkita nga sila ni Ino at dito nga nagbangayan o nagsumbatan na naman ang dalawa. Sinampal nga ni Trixie si Ino at sinabi nga niya na rapist ito o kriminal at muntik na ring masaktan ni Ino si Trixie, ngunit mayroong lalaki na kung saan ay ipinagtanggol si Trixie. Niyaya nga niya si Trixie at sinabi nga ni Trixie na gusto niyang makalimot kahit saglit lamang, at dito na nga po nagkaroon ng pagkikipagtalik si Trixie dito sa lalaki, at hindi alam ni Trixie na kinuhanan pala ng video ang lalaking ito at hindi pa nga niya alam ang pangalan. Habang kumakain nga ang pamilya Inano ay napanood nga nila ang scandal video ni Trixie na ipanalabas nga ng estrangherong lalaki. Ganoon na rin po ang pamilya Matias. Napanood nga nila ang scandal video na Trixie at naaawa nga si Ces dito sa kanyang alaga noon, at naisip nga niya na siguradong mai-stress na naman si Lilet kapag malaman niya ang video na iyon ni Trixie. Galit na galit naman ang mga magulang ni Trixie dahil nga sa pangyayaring ito na nakipagtalik siya sa lalaking hindi niya alam ang kanyang pangalan. Samantala, nasaktan naman ni Constantino si Ino dahil nga sa narinig niyang pinag-uusapan ng kanilang mga barkada na sikreto na lamang daw ang totoong ginawa ni Ino kay Trixie, at dito nga nalaman ni Constantino na totoo nga ang sinasabi ni Trixie na ni-rape siya ni Ino. Samantala, dahil nga po sa scandal video ni Trixie, pumunta nga doon sa DNR na kung saan nagtatrabaho si Lilet, at sinabi nga niya dito na masaya na sila dahil sa naging desisyon ng korte at dahil sa pangyayari ngayon, at hindi lang daw minsan ang pangyayaring iyon na pambabastos sa kanyang pagkatao, kundi marami pang susunod na pangyayari. At pumunta naman ang kanyang mga magulang na kung saan sina Patricia at Ramir, at dito na nga po nagkaroon ng pagtatalo ang magkabilang panig at mukhang may stroke si Ramir po. Oo, magkakaroon nga ng hindi magandang kalagayan si Ramir dahil nga sa pangyayaring ito. Samantala, tuluyan namang hihiwalayan na ni Bonnie si Era dahil nga sa pag-uugali nito na mapanglait sa mga tao na hindi niya ka-level. Ito po ang mga dapat natin abangan bukas dito lamang po sa Lilet Matias, Attorney at Law. Maraming salamat po sa panonood. Bye.